What if I told you I only spent 850 pesos para sa lahat ng pagkain na to? Would you say, wow, ang tipid or sobrang mahal? Honestly, para sa akin, depende siya kung saan mo binili. Sa grocery ba or sa palengke? Lahat ng to napamili ko sa palengke. Pero considering nakakatapos lang ng bagyong uwan at mataas ang mga presyo sa palengke, para sa akin, mura na tong mga to. Dito sa Manila, with prices going up every week, dapat talaga madiskarte ka kung gusto mong makatipid sa kusina. So today, I'll share with you some frugal tips for meal prepping here in Manila. First, let's talk about why we decided to start meal prepping. And we actually have 3 reasons. Number 1, because of our health. As you know, we are balikbayans. Pagbalik namin dito sa Maynila, excited kami sa mga pagkain. Kasi nga, deprived kami abroad. Nung pag-uwi namin dito, hindi talaga namin pinaplano kung ano yung kinakain namin. Kung ano lang yung craving namin that day, yun yung lulutuin namin, o kaya yun yung o-orderin namin. To the point na parang napapansin namin na nagigain na kami ng weight. And let's be honest, hindi ganun kaganda sa pakiramdam pagkatapos mo kumain ng junk food. Kasi pakiramdam mo bloated ka, tapos parang ang dali mo magutom. Kaya we decided na paglipat namin dito sa bahay na to, magmi-meal prep na kami. Number 2 time, since nag-start kami ng mga side projects namin pag-uwi dito sa Pilipinas, medyo wala na kaming time para mag-isip kung ano lulutuin namin, saan kami kakain, paano namin siya i-prepare. So with meal prepping, aside from healthy na yung food options namin dito sa bahay, nakakatipid din kami sa oras kasi hindi kami mayat-maya nag-grocery or namamalengke dahil lahat ng ingredients para sa kakainin namin for the rest of the week, available na siya sa fridge namin. Number 3 and the most important one is to save money. Kasi kung hahayaan namin na yung mga restaurant sa paligid namin or yung mga delivery app ang magde-decide kung ano ang kakainin namin on a daily basis, mauubos talaga yung savings namin. Kahit nabalikbayan kami at madami kaming cravings, we still want to live below our means. Ayaw namin gumastos lagi para sa delivery fee or sa service charge kapag kakain kami sa restaurant. To be honest, hindi ko naman ginagawa ang meal prepping religiously kasi may mga oras talaga na hindi kaya. For example, may out-of-town trip ka. Siyempre, kakainin nun yung weekends mo. So, wala kang oras na mag-meal prep, pumunta sa palengke. And most of the time, ang last resort ko is kumain sa restaurant o kaya mamili sa grocery. At dun talaga namin nakikita yung price difference kapag hindi kami nag-meal prep. So, as much as possible, mas prefer talaga namin na nakahanda na lahat ng kakainin namin for the rest of the week. That way, wala na yung guilt sa pagbili ng mga mahal na ingredients or sa pagkain ng hindi healthy. Number 1 is to plan before you shop. I usually do my palengke runs once a week. Ideally, ginagawa ko siya ng Friday o kaya Saturday kasi kapag Sunday, sobrang daming tao. Kapag Monday to Thursday naman, konti lang yung paninda. Or worse, na pagpilian na yung mga mabibili mo, especially kapag Monday. So sa palengke ko binibili yung mga produce, meat, fish, at saka mga rekado. Tapos pagdating naman sa groceries, 1 to 2 times a week ko siyang ginagawa. And then, doon ko binibili yung mga pantry staples, bread, milk, canned goods, etc. Plan before you shop sounds basic. You might even say na common sense na yun, syempre gagawin mo siya bago ka mamalengke or mag-grocery. However, kapag wala ka kasing listahan or wala kang idea kung ano yung gusto mong i-meal prep for the rest of the week, sayang yung oras mo sa palengke. And let's be honest, hindi naman Disney Princess vibes sa palengke. Mainit po doon at maalinsangan. So gusto natin na i-maximize natin yung oras natin doon at ideally, hindi na tayo pabalik-balik for the rest of the week. So ang ginagawa ko, naglilista na ako ng meal prep ko bago pa ako pumunta sa palengke para alam ko na kung ano yung mga dadamputin ko. Tip number 2 is to shop smart. Kapag alam mo na yung price difference ng mga bilihin sa palengke at saka sa grocery, magdadalawang isip ka talaga na dumampot ng mga produce or meat products sa grocery aisles. And quick backstory lang, nung unang balik ko dito sa Pilipinas, sobrang na-excite ako sa mga pagkain kasi nga deprived ako sa abroad. So gusto kong kumain ng nilagang saging na saba, kaya bumili ako sa grocery. Tapos, nung nasa cashier na ako, pinunch na nung kahera yung saging na 6 na peraso lang, 70 pesos yung lumabas. So, napasabi talaga siya na, hala, ang mahal. Hindi niya naman sinasadya na sabihin sa harapan ko. Pero nag-guilty talaga ako pagkabayad ko kasi ang mahal nga naman niya compared sa palengke. Kasi for example, guys, itong corn na to, 2 cob ng corn. Kapag bumili ka nito sa grocery, mabibili mo siya ng around 70 pesos. Pero ako, nabili ko siya ng 4 na for only 94 pesos. And good quality naman siya. Another example is itong cucumber. Nabili ko lang to for 19 pesos. Pero sa grocery, nag-check ako, around 30 pesos siya. And usually, yung mga nasa grocery, maliliit pa yun. Siguro sasabihin nyo, 15 to 20 pesos lang naman pala yung difference. Sulit ba yun? At malaking tipid ba talaga siya? Lalo na sa pagod mo sa palengke. For me kasi kung gagawin mo siya once a week or you're buying for a big household, malaking tipid na rin siya. Imagine lahat to na napamili ko, inabot lang ako ng 850 pesos.
Pero kung pinamili ko siya sa grocery, I think aabutin ako ng 1,500 to 2,000 pesos para sa lahat ng to. Tip number 3 is to prepare ingredients, not meals. Nung shinare ko na nag-meal prep ako sa TikTok, may mga nag-comment na hindi nila magawa yun kasi nauumay sila sa pagkain. And akala ko kaya ko siya gawin ng walang umay factor. So, nung first few weeks ng pag-meal prep namin, ang ginagawa ko, nagba-batch cook talaga ako. For example, magluluto ako ng kalahating kilo ng adobo. Tapos, yun yung kakainin namin ng almusal at hapunan for the next 2 to 3 days. Yung first day, okay lang guys eh. Okay lang na 2 beses mo siyang kainin sa isang araw. Pero yung second day, ando na talaga yung umay factor. Tapos nung third day, parang ayaw mo na siya tingnan. So, ganun yung nangyari sa akin. To the point na bumibili na ako ng pagkain sa labas kasi ayoko kung ano yung nasa ref namin. I realized na parang counterproductive yung ginagawa ko kasi nagmi-meal prep ako pero bumibili pa rin ako sa labas. And that's why I decided to switch things up. So now yung fridge namin para siyang mini grocery kasi tina-transfer ko yung mga pinamili ko into smaller containers para every time magluluto ako, kukuha lang ako ng portion na kailangan ko talaga. That way, hindi ko kailangan ito or iluto yung lahat ng pinamili kong karne or isda. For example, magluluto ako ng ginisang toge. Ang kailangan ko lang naman doon, konting meat para pang sahog. So, hindi ko kailangang ilabas lahat ng meat products kasi naka-portion na siya. So for me, I don't mind cooking a few times a week. So sabihin na natin 3 to 4 times, I'm okay with that. Ang importante, may variety dun sa kinakain ko. Kasi ayoko naman na maumay at mapanisan ng pagkain tapos ang ending, kakain din kami sa labas. Next is to use base ingredients multiple ways. For example, bumili ako ng toge and medyo madami siya pero kailangan namin siyang i-consume agad. Otherwise, masisira. So what I did is for lunch, niluto ko yung kalahati para sa ginisang toge. And then, para naman mamaya, gagawa kami ng veggie wrap. So, tomorrow, kahit na yung ulam ulit namin sa tanghalian is pareho, hindi pa rin kami mauumay kasi hindi yun yung hapunan namin. Lastly is to keep it flexible and enjoyable kasi hindi naman siya kailangan maging restrictive to the point na nauumay ka na sa kinakain mo pero okay lang. Makatipid lang tayo ng pagkain. Na-realize ko na hindi mo kailangan gayahin exactly kung ano yung ginagawa ng iba para makapag-meal prep because it might not work for you. So, dapat flexible ka para hindi ka masyadong restricted sa kung ano yung kakainin mo at hindi ka matulad sa akin na naumay sa first attempt ng meal prepping. I-adjust mo lang siya para mag-fit perfectly sa lifestyle mo. Kasi syempre, iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng budget. So what works for me might not work for you. I know may mga nagko-comment asking for a full-on meal prep video, pero hindi ko pa siya magawa dahil guys, as you can see, beginner pa rin lang ako sa meal prepping. I am just here to share with you kung ano yung mga nagwo-work for me and kung ano yung tingin ko makakatulong sa inyo to save time and money through meal prepping. So there you have it. Those are all the tips I have for you guys to improve your meal prep process here in Manila. If you want more tips about frugal living, I have another video about it. You can watch it here. That's it for today. Ciao!